Aprobado na sa Kamara ang mga panukalang magbibigay ng mas mahigpit na proteksyon sa mga senior citizen. Laban po yan sa mga lumalaganap na online scam, kung saan sila ang madalas na pinupuntirya ng mga mapagsamantala. Si Nomer Corporal para sa 13 sa tanghali. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, halos lahat ay umaasa na sa online platforms para sa impormasyon at mga serbisyo. Ngunit kasabay ng modernisasyon, dumarami rin ang mga mapanlinlang na individual na gumagamit ng internet upang mambiktima. At kadalasang target ang mga senior citizen na mas madali umanong mapaniwala sa mga online scam. Dahil dito, isinusulong sa Kamara ang mga panukalang magbibigay ng mas mahigpit na proteksyon sa mga nakatatanda. At kahapon lang, 5 panukalang naipasa sa pagdinig ng komite. Kabilang dito ang House Bill number 436, 515, 6412, 6324 at 6554. Alam mo naman kasi gullible ang mga seniors, naniniwala sila agad. At so talagang sila ang nabibiktima. So with this itong batas na ipapasa namin ay maproproteksyonan na ang mga senior citizens sa mga scammers. Saklaw ng mga panukala ang pagpapalakas ng information at digital literacy campaign upang maturuan ang mga senior kung paano makaiwas sa mga panluloko online. Naipasa rin sa komite ang mga panukalang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga senior citizen, kasama ang pagbibigay ng incentive sa mga pribadong kumpanya na tatanggap ng mga empleyadong may edad na. Marami pa naman kasi mga senior citizen na gusto pang magtrabaho. So, eto na nga, yung employment opportunity, eto nang sasagot sa desire nila na bumalik uli sa trabaho, pwede silang bumalik sa gobyerno o kaya sa pribado. Inaprubahan din ang panukala para sa Universal Social Pension na magbibigay ng 500 pesos na buwanang pensyon sa lahat ng senior citizen na may karagdagang 250 pesos kada taon hanggang umabot ito sa 1,000 pesos kada buwan. Positibo ang komite na may papasa ito sa plenaryo sa darating na Marso. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, 13 sa tanghali ng Congress TV.